And magandang umaga po sa bawat isa at isa pong kagalakan at pribilehiyo po ang patuloy na makapagministeryo po sa inyo ng salita ng ating Panginoong Diyos. At tayo po dadako muna sa ating pong Bible class. Ang ating pong pag-aaral, ito po ay aking pong kinuha sa aklat or sa mga naging lesson na pagtuturo ni Pastor Noel sa kanyang iglesia sa Christian Holiness po sa 150 lessons. So kung kayo po updated sa nangyayari sa ating bansa ngayon, ating makikita yung kaguluhan sa ating bansa, lalo na sa gobyerno at partikular sa Senado. Kung yung makikita ng mga nakaraan na mga pangyayari, una nagkaroon ng pagpapalit ng liderato sa Senate President, napalitan si Soto, nila Cayetano, and then titingnan ng kabila nung pinalit si Cayetano, ang kanilang motibo ay para hadlangan yung impeachment. And then, makita man natin noong nakaraan, pinatan mulit ito na nila Senator Gatchalian. Titingnan naman ng block naman nila Cayetano, yun ay motivasyon nila kaya Galtan para hadlangan yung kanilang magiging investigasyon sa Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control. At bawat isang panig, ating makita na nagsasabi na mabuti yung kanilang motibo ng kanilang mga ginagawa. So napakahalaga po niyan sa ating buhay. Pero kung meron man pong dapat na maging mabuti ang motibo, wala pong iba kundi ang mga Kristiyano. Kaya po yun po yung ating titingnan ngayong umaga na mahalaga po yung motibo ng ating mga puso sapagkat yan po ay yung tinitingnan ng ating Panginoong Diyos. At tayo mga Kristiyano na binago ang puso, tayo po dapat ang nagkakaroon ng malinis na motibo sa ating pong mga puso. So yan po yung ating tatalakayin ngayong umaga, yung motives of the heart. At una po ating tatalakayin yung teolohiya ng motibo. So basahin ko lang po sa inyo yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon, asay po sa Kawikaan, chapter 16, verse 2, ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mga mata. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. So yan po yung karaniwan sa atin bilang mga tao. Ang ating mga ginagawa, ating sinasabi, karaniwan sa atin, natural, na mabuti sa ating paningin. Pero, ang nagmamatter daw kung ano yung pagtingin ng Diyos sa tuloy na kalagayan ng ating puso. Ang Diyos ang nakakaalam ng ating mga motibo. At yan po yung kalagahan niyan. So, ang ating motibo kasi ngayon sa ating henerasyon, tayong mga tao ngayon sa ating generation, malabis tayong nakatuon sa self-image, sa imahe natin, na tila yung motibo ay nawawala ng halaga. Basta mahalaga, ano yung nakikita sa atin ng tao. Ano yung ating naipapakita sa kanila. Yung inward motive, okay lang yun. Nawabali, wala, hindi man na kasi nakikita. So yan po yung karaniwan na nangyayari ngayon. For example, ngayon, nagiging masyadong nakatutok nga sa self-image. Ibig sabihin kung paano dapat tayo nakikita ng tao, ano yung impression na naiiwan natin sa kanila, paano yung paraan na naipapakita natin yung ating sarili, ano yung nagiging tingin sa atin ng tao. Kumbaga, yan po yung masigit na binibigyan diin ng mundo. Ano yung makikita ng tao sa akin? Ano yung impression na dapat na makita sa akin? So, kaya hindi yan nagmamatter yung inward motive. At ang kawalan ng halaga ng mga motibo sa kasalukuyan, tila wala na itong epekto sa halaga ng ating mga katagumpayan o nagawa ng isang tao. Kumbaga, parang hindi na siya mahalaga as long as maganda yung nangyayari. As long as ikaw ay naging matagumpay, marami ka naging accomplishment, so kahit ang ating motibo ay mali or makasalanan na, hindi siya nagmamatter ngayon sa ating henerasyon. So yan po yung problema sa ating mundong ginagalawan sa kasalukuyan. Pero bilang point sa ating bilang mga manampalataya, ang mga motibo, ating pong tandaan na siya po ay mas pangunahing usapin kaysa gawa pagdating sa pagiging katanggap-tanggap nito sa harapan ng Diyos. Kagaya ng ating binasang talata kanina. So sa mata ng tao, maaaring hindi nila makita yung motibo as long as nagiging maganda yung ating naipapakita, pero sa mata ng Diyos, hindi ganon. Gaano man daw natin kaganda ang pinapakita ng ating buhay, naiiwan sa mga tao, dahil nakikita ng Diyos ang ating mga motibo, yun yung mahalaga. Ngayon, kung mali motibo, wala siyang kabuluhan sa harapan ng Diyos. So ating pong tingnan ngayon yung teolohiya ng mga motibo. So ating sasagutin din yung mga katanungan, ano pa bang sinabing motive? At paano yan nakaka-apekto sa ating sanctification or pagpapaging banal bilang mga Kristiyano?
So tingnan po muna natin yung kahulugan. Pag sinabi pong motibo, yan po yung panloob na udyok na nagtutulak sa isang tao upang kumilos. Yan po yung disposition ng puso, panloob na puwersa. Kasi sa lahat ng ating mga ginagawa, syempre, bago natin gawin, meron palagi siyang motivation. Yung panloob. So, ibig sabihin, yan daw po pala pag sinabing motive. Yan yung panloob na kalagayan ng puso. Yan yung disposition ng ating puso na nagtutulak sa ating gawin yung isang bagay. For example, tayo ay nagutom, nag-crave tayo sa ice cream. So, syempre, dahil yun yung, kumbaga, nasa puso mo, gusto mo, kaya mo gagawin. Kaya ako kakain. So, ibig sabihin, yun po palagi yung nauna bago umaksyon ang isang tao. Merong motive. Yung pong salitang motive mismo, hindi po siya makatagpuan sa ilang mga translation, kagaya ng King James, New King James, or ESV, pero makikita po natin siya sa NIV translation. Pero bagaman ganon, yung pong terminology mismo dito, na biblical na maaaring tumukoy sa motive, yun po ay palaging humahantong sa puso. Palagi siyang pumapatungkol sa puso. Meron siyang palaging kaugnayan. Yung puso, yung mga pag-iisip, at yung mga layunin. So talagang siya po yung panloob natin bilang mga tao. So yan po yung pinapakita ng salita ng Panginoon. So yung premise natin makikita, so bilang tao, dahil sa pinagsamang kalikasan ng tao, kasi tayo po mga tao, tayo ay binubuo ng katawan at ng kaluluwa. So yung mga motibo at mga gawa ay hindi maaaring ganap na paghiwalayin. So hindi po siya pwedeng i-separate. Ngunit hindi rin sila laging magkatugma o magkakatugma sa lahat ng pagkakataon. Lalo na sa atin bilang mga manampalataya, mayroong nangyayaring struggle. Yung ating titingnan mamaya. So, dahil nga po binanggit ko kanina, ang tao ay binubuo ng katawan at kaluluwa or espiritu. Merong panloob na gawain ng kaluluwa, yun po yung motive, at panlabas na gawain ng katawan, yun na yung ating pagkilos base sa ating naging motibasyon. At tayo mga manampalataya ay banal, ngunit makasalanan pa rin. So, yun po yung ating tatalakayin mamaya. So, tayo mga manampalataya, tayo ay naturally, tayo nakahilig sa kasalanan. Pero nung tayo ay binago ang ating mga puso, nagbago yung disposition nito. Nagkaroon tayo ng banal na motivasyon, ng desire sa kabanalan. So, ibig sabihin, meron na ngayon tayong iisang pagkatao, pero magkahalo ngayon. Merong banal na motibo, at the same time, merong makasalanang motibo. So, merong struggle ngayon sa ating mga buhay. So, yan po yung ating, kumbaga, kahalagahan bilang mga manampalataya. So, ngayon, ano po ba yung kahalagahan na yan? Bakit natin kailangan talakayin yan? Lalo na pagdating or in connection sa ating sanctification. Ano po ba yung halaga niyan? Mahalaga po siya. Ilang mga bagay, 4. Una, bilang mga manampalataya, ito dapat yung palagi nating balik-balikan upang palagi nating suriin ang ating motive. Dahil, una, ang Diyos ay may ganap na kaalaman sa mga motibo. Ibig sabihin, bagaman sa mata ng tao, ang ating mga ginagawa ay pwedeng maging mabuti, maging maganda ang pagtingin ng ating pauto sa kanila, pero ang Diyos daw ang may ganap na kaalaman sa ating mga motibo. Ibig sabihin, hubad tayo sa kanyang harapan. Kagaya ng binabanggit ng Biblia, alam niya ang ating iniisip, alam niya yung ating pagdalo sa araw na ito, kung anong ating dahilan, yung ating pinaka-motivation. Alam niya kung ito para sa pagsamba sa Kanya at paglingkod sa Kanya. Alam niya ang bawat detalye ng ating ginagawa. Lahat-lahat ng yan, nalaman ng Panginoon. So, kung ating papansin, hindi agad nalaman ng tao sa ating kapwa-tao, hindi agad nila nalaman yung tunay na motibo ng ating mga puso. Pwedeng humantong na, for example, yung time ng Panginoong Yesus, dahil nalaman niya mga puso ng mga Pariseo, mga Eskriba, outwardly, sila ay mga religious, mga masugid sa kabanalan, pantaong panaw, malapit sila sa Diyos. Pero dahil alam ng Panginoong Hesus ang kanilang mga puso, hindi yun katanggap-tanggap sa Diyos. Dahil nalaman ng Diyos ang puso ng bawat isa. So kaya mahalaga siya na maging maayos ang ating motive kasi ang Diyos ang nakakita. Maaring sa mata ng tao, maging maayos tayo, pero tandaan natin,
Ang nagmamatter dito kung ano yung nakikita ng Diyos sa ating mga motibo. Kaya bilang point, ang pagsisiyasat sa mga motibo ay natanging kakayahan at malasakit ng Diyos. Ang Diyos ang nakakita niyan. Merong kapasidad ang Diyos na makita yan. At ang Diyos na nagmamalasakit. Ibig sabihin, merong pakialam ang Diyos sa motive natin. Lalo na sa ating mga manampalataya. May concern ng Diyos sa ating puso. Lalo na pag tayo sumasamba sa Kanya. Meron siyang pakialam kung ang ating pagsamba ay maayos ang ating motibo o hindi. Sapagkat siya yung ating sinasambat na lingkuran. So, nagmamatter po siya. At bilang warning sa atin, paalala, babala, ang mga motibong naitatago natin sa tao ay lantad sa Diyos. So, ibig sabihin, gaano man natin kahusay na itago yung ating maling motibo sa harapan ng ating kapwa-tao, nakita ng Diyos. Diretso sa ating buhay ang ating mga motibasyon. So, kahit warning sa atin yan, na alam ng Diyos ang lahat, maging ating mga motive. Kaya dapat maging mapagsaliksik tayo sa ating mga motibo. Pangalawa, ito rin po kaya't mahalaga yan, dahil ang mga masamang motibo ay dumudungis maging sa mabuting gawa. Ano ibig sabihin yan? So, ibig sabihin pala, hindi sapat na dahil hindi naman alam ng ating kapwa-tao yung ating mga ating motibo, bagaman mabuting ating ginagawa, sa harapan ng Diyos, hindi pala siya katanggap-tanggap kasi nadudungisan ang ating mga mabuting gawa kung mali ang ating motibo. So yung mga mabuting gawa, kahit may maling motibo, still maaari siyang makagawa ng mabuti sa iba, sa paningin ng iba. Pero, ang mga samang motibo ay nagiging dahilan upang ang ating mga ginagawa ay marumihan sa harapan ng Diyos. For example, sa ating paglilingkod sa Panginoon, gaano naman ito kasipag ang ating ginagawa sa Diyos kung mali ang ating motibo, sa paningin ng ating mga kapatid, okay? Pero dahil nakikita ng Diyos ang ating mga puso, so ibig sabihin, yung ating mga ginagawa, gaano naman tayo kasigasig, gaano naman kabuti yan, gaano naman yung pagsisikap, siya ay nagiging marumi sa harapan ng Diyos. Kasi ang Diyos tumitingin sa puso, sa kalagayan ng puso. So, ibig sabihin, gaano maganda ng mga mabuting gawa, nawawalan siya ng saysay kapag mali yung motibo. So, ano yung hamon sa atin? Kaya naman, dapat, kapag gumagawa tayo ng mabuti sa harap ng tao, tiyaking tama rin ang motibo sa harap ng Diyos. So yun pa yung kinakailangan. Hindi sapat na mabuti lang yung ginagawa natin sa harap ng tao. Kailangan maayos yung motive natin. At dapat yun nauna. Kasi sa maayos na motibo, doon nagfo-flow o doon yun yung nagbubunga ng lehitimong mabuting gawa. So dapat po ganoon. Parehas. Mabuting gawa at the same time, tama ang ating motive. Pangatlo, kahit mahalaga ito, dahil ang mabuting motibo ay nagbibigay liwanag kahit sa mga gawaing may kakulangan. Yes, bilang mga tao, kasi kahit tayo mayroong mabuting motibo, there's still yung ating mga ginagawa, palaging meron siyang flaw. Palaging hindi siya perfect. Meron imperfection palagi siya. So kahit ang ating mabuting gawa ay may mga hindi kasakdalan at maaaring makita bilang may kapintasan, kapag meron tayong mabuting motibo, maaari pa rin niya magsilbing panimbang sa kakulangan ng gawa. Kasi pwedeng dumating sa kaisipan natin, hindi naman kumbaga natin kayang i-perfect yung ating ginagawa. Although, tama motive ko, pero parang kulang at kulang pa rin. So, parang titigil na ako. Hindi ganon. So, wag naman dumating sa ganun ang ating kaisipan. So, pinapakita lang dito na mas mahalaga pa rin na meron tayong malinis na motibo at sa same time, nagsisikap tayo na yung ating mabuting gawa ay makultivate. So, wag sana dumating yung ganung kaisipan sa atin. Kaya't bilang challenge, wag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti dahil sa mga kahinaan or kakulangan, kundi ang ating gawin, linangin. Ibig sabihin, cultivate ang wastong mga motibo. Kasi sa pag-cultivate natin, pagpapaunlad natin ng malinis at dalisay na motibo, yan yung magpapaunlad ng ating mga ginagawa para sa Panginoon. So, yun yung ating masigit na magbibigyan ng pansin, masigit na magbibigyan ng focus,
yung motive. So magbubunga talaga yan ng patuloy na paglago sa ating mabuting gawa. And lastly, pang-apat, kahit mahalaga yung motive, sapagkat ang mga mananampalataya, gaya ng ating tinignan kanina, ay maaaring magkaroon ng magkahalong mabuti at masamang motibo. So ito na ngayon yung struggle natin. Ito po yung bahagi ng kalagayan ng mga mananampalataya sa Latin, yung binabanggit sa Latin patungkol sa atin na simul justus et peccator, na nangangahulugan na both righteous and sinner at the same time. Magkasabay tayong matuwid. At the same time, makasalanan. Kaya ngayon may struggle sa ating motive. So, bilang point, yung paghahalo ng magkasalungat na motibo, lumili ka ngayon yan sa ating buhay ng tunggalian. So, meron ngayong struggle sa ating buhay, di ba? Sa una, pwede tayong magkaroon ng magandang motibo, pero later on, merong parang ibang motibong, kumbaga, challenge dito. Pwede mag-umpisa tayo sa tamang motibo, pero later on, maging mali. Di ba? So, yan po yung ating naranasan ngayong na struggle. At dapat natin i-recognize yan. Ngayon, kaya bilang hamon, ang pagkakaroon ng tamang mga motibo, yan po ay bahagi ng patuloy na pakikibaka sa kasalanan sa loob ng ating mga puso. So kasama siya sa sanctification. Kung mahalaga yung motive natin dahil yun yung nagbubunga ng mabuting gawa at dahil tayo makasalanan pa rin, mayroong battle, so kailangan nating lumaban dito. Kailangan tayong makibaka sa loob ng ating mga puso. So kaya higit sa panlabas na pagsisikap para baguhin ang ating mga ginagawa, maging tama ito sa harapan ng tao, masigit natin bigyan muna ng focus na itama ang ating motibo. Kasi yung tinitingnan ng Panginoon. So ngayon, tingnan natin yung relasyon niyan sa sanctification or kabanalan. Tatlong bagay po yan. Una, dapat po kasi nandun yung kadalisayan ng puso. Ibig sabihin, ang katapatan at kalinisan ng mabuting motibo bilang nagtutulak sa ating mga gawa. Kagaya po ng binanggit natin kanina. Kapag ka tapat, kapag ka malinis ang ating motibo, yan talaga yung magpupush sa atin. Yan yung kumbaga mag-uudyok sa atin para gumawa. So, yan pa dapat yung ating makita. Kagaya ng binanggit ng Panginoong Yesus sa kanyang Sermon on the Mount. Sa Mateo 5 verse 8. Ang sabi niya, makapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ito po ay kingdom character ng mga nasakupan ng kaharian. At sino yon? Ito po yung mga mananampalataya. Bilang kasama sa kaharian, ito dapat yung nagiging katangian natin. Ito dapat yung ating nagiging karakter. Merong malinis na puso. Merong pure heart. Sapagkat sabi dito, makikita nila ang Diyos. Ngayon, kung tayo subject, tayo nakapailalim na sa kaharian ni Kristo, may mga bagong puso na tayo yung ina-expect na mayroong dalisay na puso. So, kung ating papansin, ang magkasalungat na mga motibo, o gaya ng ating nakita, bahagi siya ng pakikibaka ng Kristiyano, pero dahil nga tayo nagkaroon ng bagong puso, maaaring natin bilang mga mananampalataya madaig ang masamang motibo ng mabuti. Maaaring manaig ang kalinisan ng motibo. So merong hope tayo bilang mga mananampalataya. Although may struggle, yes, pero nasa atin yung mga means para i-cultivate yung mga graces na binigay sa atin para madaig, matalo yung mga maling mga motibasyon. So yun po yung dapat nga i-cultivate. Kahit bilang point, ang kinakailangan dito, yung pagiging mulat sa ating mga motibo, ibig sabihin mapagmatsyag, mapagbantay sa motibo ng puso at pagiging sensitibo sa mga ito. So, ibig sabihin, time to time, sinusurit natin ang ating mga motive. Kasi time to time, palagi may challenge sa motibo na maayos. Nandun palagi yung ating sarili, yung ating kasalanan, ang mundo, yung impluensya ng mundo, yung prinsipyo ng mundo. Palagi may challenge dyan, kaya dapat maging mapagmatsyag tayo. Pwedeng sa una, tama ang ating motibo, pero maya-maya, mali na, naging makasarili na. So, kaya dapat po tayo maging mapagbantay. Pangalawa, nandun po yung katagumpayan ng kalooban. So, tandaan natin, yung ating kalooban, yan po yung bridge o yan yung tulay mula sa motibo
tungo sa pagkilos. So kinakailangan din po pala diyan ng kalooban. So sabi nga ng Kawikaan chapter 4 verse 23, sabi doon, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat tinadaluyan ng buhay. So dapat merong pag-iingat po ng puso. Merong decision. Merong, kumbaga, kailangang gawing hakbang na salayan para ito ay yung magandang motibo, yung tamang motibo ay magkaroon ng aplikasyon sa ating mga buhay. So yung isang mabuting motibasyon ay maaaring hindi magbunga ng gawa kung walang matatag na pagpapasya. So yes, ito pala yung naging struggle din. Pwede tayong magkaroon ng tamang motibo, pero kung sumagi lang sa ating kaisipan, nandun, alam natin, maganda itong gawin, ito dapat yung maging motive of the heart ko, pero wala man tayong ginawang pag-isikap or hakbang or decision para ito ay panghawakan, mawalan po yun ng saysay. So hindi po siya automatic na pagka naisip natin na tama yung ating motibo, hindi siya palagi, kumbaga naroon. Kaya binagit ko kanina, merong humahamon. Kapag mas nanaig yung ating makasalanan na sarili, so mawawalan po siya ng saysay, mawawalan ng aplikasyon sa ating mga buhay. Kaya tuloy-tuloy po dapat ito, yung ating pagpapasya. Kaya bilang point, ang mabuting motibo ay dapat maisalin sa konkretong pagkilos upang ito ay maging ganap. So kailangan meron tayong gawing pag-isikap. Hindi siya kumbaga magic, hindi siya automatic, hindi siya instant na ating siya agad maya sa buhay. Kung walang saloobin or decision, konkretong pagkilos o mga aksyon para na igawin. And then, lastly, pangatlo, kapag nagkaroon tayo ng wastong motibo, magkakaroon tayo ng kalayaan mula sa kasinungalingan. Anong ibig sabihin yan? Kasi kapag mali yung ating motive at iba yung ating ipinapakita sa harap ng tao para maging good impression ng ating sarili sa kanila, meron dong falsehood. Meron kasinungalingan doon kasi hindi tayo naging totoo sa ating saloobin at sa ating ipinapakita. Eh ngayon, kung magiging malinis ang ating motibo, makaiwas tayo, mahihiwalay tayo sa ganoong uri ng kasinungalingan. Yun yung pagkaligtas mula sa likas or bahagyang pagkukunwari. Man sa hindi, honestly, bilang mga tao, dumating sa punto na magkasalungat yung ating saloobin sa ating pinapakita sa ating kapwa. Di ba? Palagi yan. Challenge sa atin yan bilang tayo makasalanan pa. Kahit mga manampalataya na. Minsan, kumbaga, naging nice lang tayo sa tao, pero inwardly, hindi. Magkasalungat. Pero dapat natin iwasan yun. Dapat maging tunay tayo. Dapat maging puspos ang ating mga puso. Maging totoo tayo. Kagaya ng sinasabi ng Awit, chapter 15, verse 1 and 2. Yung paglapit sa Panginoon ng salmista, ang sabi niya, Panginoon, sino makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Ang sabing sagot, siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Yan yung karakter ng isang anak ng Diyos. Yan yung karakter ng merong relasyon sa Diyos. Kaya dapat natin i-cultivate na maging totoo ang ating pinapakita at same time yung ating puso. Kasi pwede maging kasinungalingan yon kapag okay ang ating pakikitungo pero mali ang ating puso, falsehood po yon. So, again, bilang simultaneous et peccator, parehas na makasalanan at same time, matuwid, maaaring takpan ng mga manampalataya ang masamang motibo sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Yan mo yung common na nangyayari. Challenge sa atin yan. Na sa ating mga ginagawa, hindi man nakikita yung ating motive, so okay lang. So huwag tayo makampante sa ganoon. So bilang point, panawagan sa atin yan, yun yung dulang panawagan ng Diyos, yung isang malinis na budhi. Kagaya ng ni Pablo sa kanyang mga sulat. Naroon palagi na sinasabi na nagiling ko sa Diyos sa kanyang kaisipan, ng kanyang puso, naging totoo siya. Kung mga pinapakita niya yung transparency ng kanyang buong pagkatao sa kanyang paglilingkod at sa Diyos. At sinasabi nga niya, ginagamit pa niya, saksi ang Diyos
So ganyan katotoo si Pablo. At ganyan din dapat tayo bilang mga tagasunod ng Diyos. Kaya bilang challenge, bigyan ng pangunahing halaga ang iyong mga motibo sapagkat ang mga ito ay lantad sa harapan ng Diyos. So bigyan natin ng primary importance. Kung meron man tayo daw, kumbaga, papahalagahan, unahin natin yung motibasyon natin. Kasi lantad daw siya sa harapan ng Diyos. Para tayo nasa kaparangan, doon tayo mag-isa, walang mga puno, kitang-kita tayo sa ating mga ginagawa. Ganon daw tayo sa harapan ng Diyos, subad tayo. Last verse, bago tayo magtapos, sana maging ganito yung ating panalangin. Kasi honestly, marami mga maling motibo ang ating naiisip. Meron tayong mga mabuting mga ginagawa pero salungat sa ating motibo. Kaya't sana magkaroon din tayo ng patuloy na kapakumbabaan sa harapan ng Diyos, pagsisisi at paglapit sa Diyos para humingi patuloy ng kanyang awat biyaya. Sabi nga ng Psalms 139 verse 23 to 24, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. At patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Yun yung dapat nating maging saloobin ngayon. Ating nakita, kita ng Diyos ang lahat. Honestly, tanggap natin sa ating sarili. Dumating ang mga punto, maayos ang ating pinapakita, pero mali ang ating motibo. Lumapit tayo palagi sa Diyos. Magpasiyasat palagi tayo sa Diyos. Subukin tayo ng Diyos. Maging totoo tayo. At pag naging totoo tayo sa Diyos, naroon, pag tayo lumalapit sa Kanya, ang sabi ng pangako niya, siya ay kapagbiyaya sa atin. Siya yung papala sa atin. Patuloy tayong babaguhin sa ating mga kasalanan, sa ating mga kulangan, mga kamalian. So sana po ay napagpala tayo ng ating Bible class.